Lunch break sa opisinang pinagtatrabahuan ng 40 anyos na si Jimboy Euros. Isa siyang sales supervisor sa isang kilalang establishmento sa lungsod ng Cabanatuan sa probinsya ng Nueva Ecija. Tulad ng kanyang nakagawian, ay doon na lang siya uli sa opisina niya manananghalian. Tumawag na lang siya sa food court section ng 5 palapag na gusaling kinaroroonan niya. Nasa 2 palapag siya at ground floor naman ang food court. Kabababa pa lang ni Jimboy ng intercom na hawak niya nang biglang may kumatok sa kanyang opisina. Please come in. Bumukas ang pinto at iniluwa noon ng 43 anyos nilang manager na si Benjamin Deles. Maliwalas ang bukas ng mukha nito. May dala-dala itong kung ano. Lunch tray na naglalaman ng pananghalian nito. Pabiro nitong kinausap si Jimboy. Maaari ba ako makisalo sa pananghalian mo, Mr. Euros? Pabiro ring tumugon si Jimboy. Sure, Mr. Manager. Hindi ka naman siguro i-reject ng opisina ko eh. Oo, alam ko namang hindi ka naman bababa sa food court eh. Kahit kailan, workaholic ka talagang supervisor. Balak kang maburo na lang dito, Jim? Sa bagay, sobrang cozy dito sa opisina mo. Aba, daig pa nitong opisina ko ah. Humanap ng magandang pwesto si Benjamin kung saan ilalapag ang lunch tray na hawak. Pinili nito ang pwesto paharap at malapit sa office table ni Jimboy. Maya-maya'y pagulat itong tila may naalala. May ipapakita nga pala ako sa iyo, Jim. Sandali, nandito sa cellphone ko. Ginapa ni Benjamin ang kanyang pamulsahan. Dinukot nito ang mamahaling cellphone. May kung ano itong dinutdut at hinanap sa files ng cellphone nito. Nang mahanap ang hinahanap, ay dali-dali itong lumapit kay Jimboy. Eto, tingnan mo bro. Alam mo ba kung saang lugar ito? Ganda, di ba? Larawan ng isang magara at mukhang ancestral townhouse ang bumungad sa paningin ni Jimboy. Pari itong mula pa sa panahon ng mga Kastila dahil sa disenyo itong may pagka-European. Ngunit may ilang detalye itong Arabic design. O ngayon, bakit ipinapakita mo sa akin yan, Ben? Anong meron dyan sa parang ancestral house na yan? Medyo parang nadismaya naman si Benjamin sa sagot na tanong ni Jimboy. Ano ba yan? Sabihin mo munang maganda kung talagang nagandaan ka. Ano? Maganda bang lugar nito, bro? Ano masasabi mo? Muling tiningnan ni Jimboy ang larawan na ancestral house at tinusgahang maigi ang itsura nito. Maganda naman siya, bro. Walang duda. Maganda ang disenyo at kulay. Medyo may pagka-creepy lang ng kaunti. Saan ba kasi yan? At bakit may pinapakita sa akin? Actually, ancestral house ng pamilya namin to, bro. Patatagpuan to sa probinsya namin sa Ilocos Norte. The last time na nagbakasyon kami rito ng pamilya ko noong 2014. 10 taon na ang nakakalipas. Talaga? Sa inyo talaga yan? Aba, ang dami naman talaga ng properties ng pamilya nyo, no? Siguro, ang saya ng naging bakasyon nyo dyan, bro. Ako, oo naman, bro. Memorable ang naging bakasyon namin doon. Biruin mo, para bang nakabanding namin maski yung kanununuan namin. Bala ko ngang bago kami mag-migrate ang pamilya ko for good sa US bibisita ulit kami ron one of these days. Tuloy, magre-recruit na rin kami ng bagong caretaker doon. Yung dating kasing caretaker na-stroke daw at di na kayang gampanan ng nakaatag na trabaho. Ayaw ko namang maiwang walang tumatao ron. Baka pamahayan ng ligaw ng mga kaluluwa. Ganun ba? So, tuloy rin pala yung pag-migrate nyo sa US Hindi ka pala talaga nagbibiro lang. Sabi ko naman sa iyo bro, seryoso ako At seryoso rin ako na ipasa sa iyo yung posisyon ko as manager dito sa department natin. Nakausap ko na nga rin yung higher ups natin And guess what? Aprobado naman sila. Namilog ang mga mata ni Jimboy sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang mapopromote na naman siya. Kailan lang ba binanggit yun sa kanya ni Benjamin? Akala talaga niya ay biro-biro lang ang lahat. Pero saglit lang ang hindi makapaniwalang reaksyon ni Jimboy.
pinigilan muna niya ang sarili na magdiwang. Baka kasi biglang hindi matuloy at madismaya lang siya sa huli. Saka na lang siguro siya magdidiwang kapag may pruweba na. Naggaling nga mismo sa kanilang higher-ups. Isa pa'y baka may kapalit ang pagmamagandang loob ng manager niyang kaibigan. Basta, sigurado siya na may kapalit ito. O kaya naman ay may malalim na dahilan. Bigla nga rin siyang nakaramdam ng kaba sa huli niyang naisip. Napasulyap nga siya sa mukha ni Benjamin. Parang siglos baga. Parang may nagpipintong masamang mangyayari sa kanyang kaibigan. O dili naman kaya ay sa kanya. Marahas na napailing si Jimboy sa kinapupuntahan ng napakalalim niyang pag-iisip. Iwinaksin niya ang negatibong isipan na yun. Napansin nga ni Benjamin ang marahas niyang pag-iling. Napakunot ito ng noo at napantastikuhan. Uy, bakit ganyan na lang ang reaksyon mo, bro? Hindi ka naniniwala? Pwes, I'll prove you sooner na nagsasabi ako ng totoo at hindi basta kasinungalingan lang. Parang natauhan naman si Jimboy sa sinabi ni Benjamin. Ha? Hindi bro. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Naisip ko lang na bakit hindi nyo na lang ibenta yung ancestral house ninyo? Sa pangangapa ni Benjamin ang may sasagot, ay ewan niya kung bakit yun naman ang naisagot niya. Si Benjamin naman ang talagang nagulat. What? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, bro? Malaki ang pagpapalaga ng pamilya namin sa ancestral house na yun. Nakadepende ron ng future generations namin. Kung ibibenta namin yon, parang ibinenta na rin namin yung buong kasaysayan ng pamilya namin. And besides, napakaganda ng ancestral house namin na yon. Nakita mo naman sa picture, di ba? Wala itong katulad, kaya napakalabong ibenta namin yon. Sandaling napaisip si Jimboy sa parting sinabi ni Benjamin na nakadepende raw sa kanilang ancestral house ang future generations nila. Parang makahulugan ng dating ng mga katagang yon sa kanya. Sa papaanong paraan kaya nakadepende ang future generations ng kanilang pamilya ang isang ancestral house lang? Ano ang malalim na meron sa kanilang ancestral house? Ang palalim na pag-iisip ni Jimboy ay nabulabog ng walang ano-ano'y may kumatok na naman sa pinto ng opisina ni Jimboy. Narinig niya ang boses ng kung sino mang nasa likod nito. Yun na nga ang service crew na nagdala ng in-order niyang pananghalian. Pinapasok niya ito at ipinalapag sa kanyang mesa ang daladala nito. Binigyan niya to ng tip bago umalis. O siya, mananghalian na muna tayo, bro. Yung mga dala mo, lumamig na yata eh. At nananghalian na nga muna sila. Matagal nang magkaibigan si Jimboy at Benjamin. Simula pa nung una silang magkakilala sa kanilang kumpanya. Dati ay parehas lang silang normal na empleyado. Ngunit kalaunay na promote. Nauna lang tumaas ang posisyon ni Benjamin dahil talagang mahusay ito. Masipag, dedikado sa trabaho at talagang parang hindi marunong mapagod. Pero hindi ibig sabihin na matagal na niya itong kilala ay nangangahulugang lubusan na talaga niya itong kilala. Katunayan ay kulang pa siya sa nalalaman sa background history ng pamilya nito. Ayon dito ay sa Amerika na naninirahan ang mga magulang at mga kapatid nito. Ang pamilya na lang daw nito ang narito pa sa Pilipinas. Habang magkasalo silang nanananghali ang dalaway, parehong tila may malalim na iniisip ang isa't isa. Parehas din silang nagpapakiramdaman na ewan. Nang matapos sila'y may dinukot sa kanyang bulsa si Benjamin. Yun ay isang set ng susi. Iniabot ito ni Benjamin sa nagtatakang si Jimboy. Siya nga pala, bro. Ibigay ko lang ito sa'yo. Lahat yan ay duplicate keys para sa ancestral house namin sa Ilocos Norte. Tubili pa si Jimboy nang abutin niya ang kumpol ng mga susi. Napapantastikuhan siya sa kung bakit ibinigay sa kanya yun ni Benjamin. Sinubukan niyang hulaan kung ano ang iniisip ng kanyang kaibigan. Ha? Bakit, bro? Bakit binibigay mo sa akin yung duplicate keys? Ibig bang sabihin nito ipinamimigay mo na sa akin ang ancestral house din nyo?
Natawa si Benjamin sa tinura ni Jimboy. Kapag kuha na sinimulan nitong sinupi ng mga kalat nito sa lunch tray na dala. Of course not, bro. Inagaan ko lang na ibigay sa iyo yan bago pa kami tumulak papuntang US para hindi ko makalimutan. Binibigyan kita ng access sa ancestral house namin. In case na maisipan ng pamilya mo na magbakasyon sa ibang lugar, you can always visit there. At sinasabi ko sa iyo, bro, ang pagbabakasyon doon ay magiging pinaka-memorable ninyong magiging bakasyon sa tanang buhay ninyo. Napangiti na lang si Jimboy sa parang pagsisales talk pa sa kanya ni Benjamin. Na-imagine nga niya ang buo niyang pamilya na masayang nagbabakasyon sa ancestral house ni na Benjamin sa Batak. Wala sa isip na bagyang napa-inspekta si Jimboy sa hawak niyang bungkos na mga susi. Makaraan ay walang anumang ibinulsa niya ito. O sige, bro, isibad na ako sa office ko. Ingatan mo yung mga susi, ha? Every kick counts. At tuluyan nang lumabas ng opisina ni Jimboy si Benjamin. Pagkalabas nga nito'y siya namang pagdating ng kanyang sekretarya. Samantala, ang anak na binatilyo naman ni Jimboy, ang 14 anyos na si Jimon, ay papasok na sa school na pinapasukan nang may makasalubong siyang isang mama na mukhang Muslim na ewan ang kasuotan at aurahan. May suot ba itong turban sa ulo at talagang balbasarado? Ang turban nito'y may mga disenyong mga bituin, buwan at araw na parang sa mga manghuhula. May inialok itong mga panindang parang mga kwintas na may kakaibang mga palawit, mga pulseras at kung ano-ano mang mga anting-anting puno. Uy, iyo! Mukhang may kakaibang aura ako nababasa sa iyo, ah. Mukhang kailangan mo ng medalyong pangontra. Aba, ang lakas ng kutob ko bigla sa iyo, iho. May malalim na senaryo akong nakikita sa aura ng iyong muka. Sa kanyang narinig ay napakunot ng noo si Jimon at napangiwi. Tinapunan pa niya ng nagdududang tingin ang mama. Nako, mama, hindi ubra sa akin yung style ninyo. Hindi ako interesado sa mga paninda nyo, ha? Akala nyo, ha? At lalakad na sanang muli si Jimon nang pigilan siya ng mama. Sandali, iho. Seryoso ko sa kakaibang nararamdaman ko sa iyo. Kung hindi mo alam hindi lang ako basta-basta manghuhula. Isa rin akong antingero. Antingero? Ano yung antingero? Antingero ang tawag sa mga taong may mga agimat na panlaban sa mga engkanto, mga elemento at mga aswang. Ito mga paninda ko ay mga pangontra ang lahat ng ito. Nakakadetekta sa kanila at kinatatakutan nila ang mga ito. Napaismit si Jimon sa sinabi ng mama. Palibhasa ay hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito o sa mga nilalang na nabanggit nito. Para sa kanya'y likang isip lamang ang mga ito at gawa-gawa lang para pagkakitaan. Maniwala ako sa inyo. Ano akala nyo sa panahon natin ngayon, makaluma? Sa napakamodernong panahon natin ngayon, makakakita pa ba kayo ng aswang, tikbalang, kapre, o kung ano-ano pang mga elemento ko, no? Napag-aralan na po namin yan sa history. Mga mananakop na Espanyol lang po ang nagpaniwala sa atin ng mga yan. Naku, iho, totoo talaga ito. Nandito ka lang kasi sa syudad kaya hindi ka pa nakakaengkwentro ng kahit isa sa mga yan. Subukan mong dumayo sa mga liblib na baryo at tingnan natin kung hindi ka makapakonsulta sa mga albularyo o antingerong tulad ko. Saka, para sabihin ko sa iyo, iho, oo, moderno na ngayon ang panahon. Makabago na ang paraan natin ng pamumuhay. Pero pagdating sa mga elementong hindi natin nakikita sa paligid at lalo na sa mga aswang, makabago na rin ang paraan nila ng pagsalakay sa mga tao. Karamihan din sa kanila, patago na talaga. Marunong din naman sila kumbaga umalinsabay sa mabilis na takbo ng mga pagbabago sa lipunan. Medyo natamimi si Jimon sa mga sinabi ng mama. Hindi tuloy siya makasagot dahil talagang may punto naman ang mama. Posible nga naman yon. Paano nga kaya kung isang araw ay mapadpad siya sa liblib na mga baryo o malalayong probinsya? Napatingin tuloy siya sa mga panindang kung ano-ano ng mama. Lalo na yung mga kwintas na iba't ibang uri ng palawit na parabang mga medalyon nung sinaunang panahon. Napansin din ng mama
ang matamang pagtutok ng tingin ni Jimon sa mga paninda nitong kwintas. Seryoso ang mukha nito. Mga medalyon ng mga ito, iho. Pare-parehong pangontra ang mga ito sa masasabang mga elemento sa paligid. Yung iba naman ay parehong pangontra sa aswang at mga elemento. Biglang nagka-interes si Jimon sa mga medalyon na yon. Napansin din kasi niyang magaganda at talagang astig tingnan ng mga disenyong nakaukit sa mga ito. Merong may agila, may parang mosaic na araw, may iba't ibang hugis ng star at kung ano-ano pa. Napahawak pa siya isa-isa sa mga ito at napainspektahan ng mataman. Ang mama naman ay parang pasimpleng inobserbahan ng bawat reaksyon ni Jimon. Para bang may hinihintay itong espesipikong magiging reaksyon ng binatilyo. Walang ano-ano ay isa sa mga medalyon na nagpagulat kay Jimon. Yung medalyong may disenyong star na 6 sulok. Nang masalat niya ito'y biglang para siyang kinabahan at bumigat bigla sa palad niya ang medalyong yon. Uy, bakit ganito po yung isang medalyon? Parang bigla pong bumigat na ewan. Tapos bigla po akong kinabahan na ewan ko rin kung bakit. Maging ang mamang antingero ay nagulat din sa naging reaksyon ni Jimon. Matiim nga itong napatingin sa mukha ni Jimon na talagang labis na nagtaka. Isa lang ang ibig sabihin niyan, iho. Alam mo ba kung ano? Ano po? Ano pong ibig sabihin ng kakaiba ko pong nararamdaman sa medalyong ito? Seryoso munang inihiwalay ng mama ang hawak na medalyon ni Jimon at ibinigay ito sa binatilyo. Nakataas sa mga kilay ni Jimon. Huwag niyo pong sabihin na obligado po akong bilhin ito sa inyo. Hindi sa inuobliga kita, iho. Pero buhay mo o kamatayan mo ang nakasalalay rito. Ang mga medalyon ko ay nararamdaman din ang aura ng taong nakapalibot sa akin. Pati ang napipintong mangyayari sa hinaharap ay nararamdaman din nila. Ang sino mang hahawak sa kanila at biglang nakaramdam ng kaba at pagbigat nila, ang ibig sabihin noon ay kailangan nila ang proteksyon ng medalyon. Naku, totoo po ba talaga yan? Mariin at seryosong tumango ang mama. Pagkuwan ay muling pinahawak nito kay Jimon ang nakahiwalay ng medalyon. Hawakan mo ito ulit, iho. Kapag hindi mo ulit naramdaman yung naramdaman mo kanina ng una mo itong nahawakan, ay huwag ka maniwala sa akin. Pero kapag naramdaman mo ulit, ewan ko na lang kung hindi ka pa rin maniniwala. Unay at tubili pang sundin ni Jimon ang sinabi ng mama. Pero dahil sa curious siya, ay hinawakan nga niya muli ang medalyon. Halos mapatras pa si Jimon sa matinding gulat nang muli niyang hawakan ang medalyon. Paanong hindi mas grabe pa kaysa una ang naramdaman niyang kaba at pagbigat ng medalyon? Hindi niya talaga yun inaasahan. Ano, iho? Hindi ka pa rin ba maniniwala? Hindi mo pa rin ba kukunin ang medalyon? Medyo nablangko muna ang isip ni Jimon dahil sa pagkagulat. Napatulala na lang siya sa mukha ng mama. Nang makabawi, saka lang niya nakuhang sagutin ng mama. Magkano po ba ito? Baka naman po mahal. Kakulang po yung pera ko. Medyo napangisi ang mama. Sinusukat ba ganito ng tingin si Jimon? Inaarok ang kanyang pagkatao. Sa tingin mo ba, iho, kapag buhay at kamatayan ng sangkot, magkano mo ibebenta ang isang importanteng bagay? Sa murang halaga o sa mahal na halaga? Napaisip naman doon si Jimon. Sa tingin ko po mahal na halaga. Pero sigurado po ba kayong mabisang medalyong ito? Hindi naman po sa sinasabi kong scam kayo ha. Alam niyo naman sa ngayon, uso at maraming scammer. Natawa ang mama sa tinura ni Jimon pero napatango-tango naman. Sa bagay, tama ka, iho. Hindi ko naman inalis sa iyo ang magduda. Ang totoo ay inaasahan ko rin yan. Basta ako, ang gusto ko lang ay makatulong sa mga taong kailangan ng mga medalyon at mga produkto ko. Na siyempre ay matutulungan din naman ako sa pinansyal. Give and take kumbaga. Pero sino ba ang mas malulugi? Ang bibili ng medalyon ko
pero magkakaroon ng siguradong proteksyon o yung tumangging bumili at manganib ang buhay dahil walang proteksyon. Natigilan si Jimon sa paliwanag ng mama. Tama nga naman, wala nga namang lugi ang mama kung sakali. Paniwalaan man siya o hindi. Ang inaalala lang niya ay paano kung matapos niyang bilhin sa mahal na halaga ang medalyon ay hindi naman pala talaga epektibo. Pero naisip din niya yung nakakagulat na naramdaman niya kanina. Pero hindi pa rin naman siya lubusang kumbinsido. Ganyang mukha ay hindi ka pa rin naman kumbinsido. Ay sige, kunin mo nito ng walang bayad. Buena mano na kita kumbaga. Isa pa halata talaga sa aura mo na may panganib na darating sa iyo at sa pamilya mo. At sangkot dito ang kakaibang mga nilalang na hindi ko matukoy-tukoy kung ano. Kailangan mo ang proteksyon ng medalyon ko. Heto, sa'yo na. Makakagawa pa naman ako ng bagong medalyong katulad niyan. Ang mama na mismo ang nagsuot ng medalyon kay Jimon. Pagkasuot nga sa kanya ay nakaramdam kagad siya ng kakaibang ginhawa na hindi niya maipaliwanag. Nako, salamat po rito sa medalyon. Maya-maya'y naisipan ni Jimon na bayaran pa rin ang medalyon sa halagang meron lang siya mula sa baon niya. Alam niyang kulang yon dahil maliit na halaga lang. Pero dahil sa kakaibang ginhawang naramdaman niya ay naengganyo siyang magbayad pa rin. Iniabot niya ito sa kamay ng mama. Ngunit tumanggi ang mama. Hayaan mo na, iho. Libre na yan. Ilaan mo na lang yung bayad mo sana sa akin sa mga projects mo sa school. Ang maging bayad mo na lang sa akin ay ito. Huwag na huwag mong iwawala ang medalyong yan. Kailangang dala-dala mo parati yan saan ka man magpunta. Katandaan mo yan. Napakamot na lang sa ulo si Jimon nang tanggihan ng mama ang iniabot niyang bayad. Parang nakonsensya patuloy siya sa mga naging pagdududa niya rito. Opo, tatandaan ko po yung mga bilin ninyo. Palagi ko po itong isusuot. Tumango-tango na lang ang mama at umakto ng paalis. O siya, sige. Aalis na ako. Palagi ka mag-iingat pa. Nariyan palagi sa tabi-tabi ang panganib. Opo, salamat po ulit dito sa medalyon. At tuluyan nang umalis ang mama at sa iba naman inialok ang mga paninda. Si Jimon naman ay napapakamot na lang uli ng ulo habang tinitingnan ang suot na medalyon. Pumasok na rin siya sa kanilang school. Pagsapit naman ng bandang hapon, ang 38 anyos namang asawa ni Jimboy na si Monalyn ang nakasalubong ng mamang manghuhula na antingero na una nang nakasalamuhan ni Jimon. Pauwi na noon ng kanilang bahay si Monalyn. Galing siya sa SM Mall Cabanatuan. Nag-shopping. Dadaanan lang sana ni Monalyn ang mama pero natawag ang kanyang pansin dahil nakamata sa kanya ang mama. Tila may kung anong pailalim na kinikilati sa kanya. Lalo na nang marinig niya ang sinabi nito. Nakikinikinit ako ang hinaharap ng babaeng ito. Ay nako, isang pamilya ang mapaparap sa kakaibang masasamang mga nilalang. Napahinto sa paglalakad si Monalyn at nagtatakang hinarap ang mama. Mama? Ano ba yung tinutukoy niyo? Tumango-tango ang mama. Ikaw nga at wala ng iba. Manghuhula ho kayo? Muling tumango ang mama at itinuro pa ang mga disenyo ng suot nitong turban. Pati ang mga paninda niya ay ibinalandra na rin ito. Oo, may kakayahan akong makadetekta ng mga puwersa at nakikinikinit ako ang kahihinatnan ng mga ito. At isa nga rin pala akong antingero. Ang mga paninda ko ay malalakas na mga pangontra laban sa iba't ibang hindi nakikitang mga elemento sa paligid. Kabilang na ang mga aswang. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Monalyn ng sandaling yon. Siyempre, medyo natakot din siya sa kaharap niyang mama. Ano ho ba ang nakikinikinitan niyo sa hinaharap ko? Masasangkot ho ba ang pamilya ko? Minsan pa ay tumutango ang mama. Nandun ang kasiguraduhan. Oo, buong pamilya mo ang masasangkot. Nadedetect
ko ang isang bagay na puno ng negatibong enerhiya na napasa kamay ng isa sa mga miyembro ng pamilya mo. Isang bagay na puno ng negatibong enerhiya? Ano ang bagay ang tinutukoy ninyo? Hindi ko tiyak kung anong bagay. Basta negatibong enerhiya lang ang nararamdaman ko rito. Ganun ho ba? Ano pa ho yung nababasa niyo sa akin? Saka, paano po makukontra yung negatibong pwersa na bagay na tinutukoy niyo na napasa kamay ng isa sa mga miyembro ng pamilya ko? Napasingkit ang mga mata ng mama na parabang sa pamamagitan noon ay mas marami pa siyang nababasa tungkol sa babaeng kaharap. Wala na akong ibang masabi liban sa mapapaharap kayo sa isang uri ng mababangis na mga nilalang. Hindi ko eksaktong matukoy kung anong klaseng nilalang. Basta mababangis na mga nilalang. Takot naman yung hula niyo sa akin. Paano nga ho namin makukontra o malalabanan ng mga nilalang na tinutukoy ninyo? At saka, teka ho pala. Saglit na napatingin si Monalyn sa mga paninda ng mama. Kapag kuwan ay may dinukot siya sa kanyang bag. Pera. Sabi niyo nga pala antingero rin kayo. Talaga ho bang mabisa mga pangontrang itong mga tinda ninyo? Bibili ho sana ako ng isa. Natigilan saglit ang mama at parang nakikiramdam. Teka sandali. Mukhang hindi mo na kailangan bumili ng pangontrang tinta ko. Nararamdaman kong isa sa mga miyembro ng pamilya mo meron ng taglay na malakas na pangontra. Mukhang yun lang sapat na para maprotektahan ang buo mong pamilya. Talaga ho? Salamat naman kung ganun. Wala na ho kayong may bibilin pa sa akin? Meron pa pala. Maging mapagmatsyag kayo sa paligid nyo. Makinig kayo sa mga babala ng ibang tao. Huwag niyong basta ipagsawalang bahala ang kahit na anong babala, maliit man o malaki. Buhay at kamatayan ng pamilya mo ang nakasalalay rito kaya kailangan timbangin ang lahat ng bagay at pag-isipang maigi. Naku, salamat to. Tatandaan ko lahat ng sinabi ninyo. Mabuti na lang mo talaga at nakasalubong ko kayo. Kung hindi hindi pa ho ako magiging aware sa mga sinabi ninyo. Salamat to talaga. At sinubukang ibigay pa rin ni Monalyn sa mama ang nailabas niyang pera. Ay siya nga ho pala. Tanggapin ho ninyo ito. Bale, abuli ko na lang ito sa inyo. Ngunit tumanggi naman ang mama. Tulad ng pagtanggi nito bandang una kay Jimon. Nako, hayaan mo na. Tsaka wala ka namang binili sa akin Pero nagpumilit si Monalyn. Kunin niyo na po. Kung hindi ho ninyo tatanggapin, ibig sabihin ay hindi totoo mga sinabi niyo sa akin at hindi ko na lang din ho paniniwalaan. Natigilan naman doon ng mama at napatingin sa mukha ni Monalyn. Dahil seryoso naman si Monalyn ay napilitan na rin itong tanggapin ang iniaabot ni Monalyn. Sige, tatanggapin ko na. Para sa isang kadahilanan. Basta yung mga mahigpit kong bilin, huwag mong kalilimutan. Matapos ito'y naghiwalay na ang mama at si Monalyn. Pagsapit naman ng gabi sa kanilang bahay, matapos mananghalian ng pamilya ni Jimboy, nasa salas na sila at sama-samang nagpapahindang habang nanonood ng telebisyon nang may maalala si Monalyn. Gusto niya makasiguro sa isang bagay. Jimboy, Han, Jimon, anak, may itatanong lang sana ako sa inyong dalawa. Nitong mga nagdaang araw ba wala kayong napapansing gamit ninyo na may negatibong pwersa sa inyo? Parehong natigilan sa biglang tanong na yon ni Monalyn sina Jimboy at Jimon. Si Jimboy parang kinapapa sa isip kung anong bagay ba ang sa tingin niya ay may hatid na negatibong pwersa sa kanya. Si Jimon naman ay pasimpleng itinago sa suot niyang t-shirt ang medalyong ibinigay sa kanya ng mamang antingero na manghuhula. Teka Han, bakit ba bigla-bigla naman yata yung ganyang tanong mo? Anong meron? Medyo atubiling sumagot si Monalyn. Alam niya kasing hindi naniniwala si Jimboy sa hula-hula. Kung sasabihin niya ang totoo, ay baka mauwi lang sila sa pagtatalo. Basta Han, feeling ko lang kasi may negatibong bagay dito sa bahay natin na kailangan nating alisin. Kumbaga,
Kung di natin naalisin baka magdulot lang sa atin ng kamalasan. Teka, kumonsulta ka ba sa manghuhulahan? Bakit biglang ganyan ka kung mag-isip? May nalalaman ka na ngayong negatibong puwersa at malas-malas na yan. Isa pa, lahat naman ng bagay ay may negatibo at positibong puwersa. Paano mo pa matutukoy kung alin ang alin? Sabi ko nga, Han, sa bagay nga, bakit ba hindi ko naisip yun na lahat naman ng bagay ay may negatibo at positibong puwersang taglay? May dagdag ko pa pala, Han, ha? Nasa tao rin yun, Han, kung paano tayo kumilos at kung paano natin kinokontrol ang mga bagay na nasa paligid natin. Kung mas lamang ang negatibong puwersa ng isang bagay kaysa positibong puwersa nito, kaya naman natin tong kontrolin. Halimbawa na lang, yung kutsilyo, malakas ang negatibong puwersa nun. Pero nagagamit naman natin sa positibong paraan at nakokontrol naman natin. Nasa isip din kasi natin yun. Kung sa may isip kriminal mapupunta ang kutsilyo, negatibo sa negatibong puwersa na yun. Ayun, masama na talaga ang kahihinatnan. Tama si Papa, Ma. Kayo naman kasi, sa negatibo kayo tumututok. Dapat mas tumutok tayo sa positibong mga puwersa sa paligid. Oo nga, anak. Mali na ako. Pero hindi naman siguro masama kung tututukan din natin minsan ng negatibong bagay para naman maagapan agad natin bago pa lumala. Ganun lang naman ang punto ko. Gets ko naman. Ang problema nga lang, yun nga po, dahil lahat naman ng bagay ay may negatibong puwersang taglay, mahirap tukuyin kung alin ang alin. Tulad nga po ng sinabi ni Papa. Maya-maya'y sinaway ni Jimboy sina Monalyn at Jimon dahil sa tinututukan nitong balita sa TV. Uy, teka. Tumahimik nga muna kayo dyan. At hindi ko maintindihan tong sinasabi sa balita. Ang nasa balita ay tungkol sa umano'y biktima ng aswang sa isang probinsya sa Visayas. Pinaniniwala ang nagiging aktibo na naman kuno ang mga lahing aswang doon. Ipinakikita ang blurred na larawan ng isang babaeng wakwak ang dugo ang katawan at wala ng saplot. Diyos ko, totoo ba talaga mga aswang, Han? Napaka-brutal naman ang sinapit ng babaeng yan. Hindi ako naniniwala sa aswanghan. Pero hindi ko inaalis ang posibilidad. Pero para sa akin hindi aswang ang may kagagawan talaga niyan. Malamang na nakadroga ang may gawa niyan. O kaya isang taong may sakit sa isip. Biglang may naalala si Jimon dahil sa balita na may kinalaman sa aswang. Maalala ko nga pala, Pa, Ma. May nakapagsabi pala sa akin na totoo raw ang mga aswang. Yun lang hindi na raw po sila ngayon hantaran kung mambiktima. Paano raw sila mambibiktima, anak? Patago. Opo, Pa. Sumasabay din daw po sila sa mabilis sa pagbabago ng modernong panahon. Siyempre, matatalino rin daw po ang mga karamihan sa kanila. Kaya marunong sila makibagay. Kung umatake raw po sila ngayon parang hindi po natin nakalain at hindi po basta-basta mapapansin. Ay, sino naman ang nakapagsabi sa iyo niyan, anak? Baka naman aswang din ang nakausap mo kaya alam na alam niya. Ay nako, mag-iingat ka anak sa kung sino-sino ang kinakausap mo Mahirap na. Nakalimutan ko na po kung anong tawag sa kanya, Ma. Basta isa po siyang mama na itsura pa lang masasabi na ninyo kaagad na matalino siya at maraming alam. Palipat-lipat ang tingin ni Jimboy sa kanyang mag-ina habang malalim na napapaisip. Yung balita tuloy sa TV ay hindi na niya natututukan. Oy, kayong dalawa. Napapansin ko ang paraan ng pagsasalitaan nyo ngayon Parang ang dami nyong alam ngayon Pareho yata kayong kung sino-sinong estranghero na naman ang nakakausap Iba na nararamdaman ko sa inyo Hoy, pinabalaan ko kayo. Mag-iingat kayo sa pakikipag-usap sa kung kani-kanino. Lahat ng nalalaman nyo timbangin nyong maigi kung totoo ba o gawa-gawa lang. Alam naman ninyo ang panahon natin ngayon. Talamakang pagpilipit ng mga impormasyon. Kapwa natigilan sina Monalyn at Jimon. Napansin kasi nilang medyo iritable ang pagsasalita ni Jimboy. Kaya naman ay nag-isip na lang ng ibang topic na pag-uusapan si Monalyn. Oo, Han. Tatandaan namin yan ng anak mo. Nag-iingat naman kami Ay, siya nga pala. Malapit na pala ang bakasyon.
2 buwan na lang ang pararaanin natin. Wala pa pala tayong plano kung saang lugar tayo magbabakasyon. May ideya na ba kayo? Oo nga po pala, ma. Ano po kaya kung Boracay naman po tayo magbakasyon? Ay, masyado namang malayo yan, anak. Sasakay pa tayo ng barko o bangka? Ayaw ko nga. Alam niyo naman ng papa mo na takot ako sa dagat eh. Sa Tagaytay na lang kaya ulit. Doon na naman, ma. O talaga oh. Hindi na nagsawa doon. Umakit naman po tayo sa bandang norte. Eh di mas lalong sawa naman ako sa Baguio na. Ilang beses na tayo nakapunta ron eh. Si mama, Baguio lang ba ang pwedeng puntahan sa norte? Taga-norte po pala si Apo Wangod, no? Tama po. Puntahan na lang po natin si Apo Wangod at magpabatok tayo. Ay naku anak, napanood mo ba yung pinicture siya dati sa TV? Nakita mo naman kung gaano kahirap umakyat sa lugar niya. Mahihimatay ako sa pag-akyat pa lang sa bundok nila eh. Kaya, wag na muna tayo ron. Mangangatog lang ang tuhod ko ron. Sa takbo ng pag-uusap ng kanyang mag-ina, ay naalala ni Jimboy ang ancestral house ng manager niyang kaibigan na si Benjamin. Naisip niyang sakto pala ang lugar na yon para sa nalalapit nilang bakasyon. Susurpresahin niya ang kanyang mag-ina. Pero siyempre ay hindi muna niya ito basta sasabihin. Ikaw Han, may lugar ka na bang naiisip na magandang pagbakasyonan natin? Meron na siyempre. At nasa parting norte rin yun. Na-excite naman pareho sina Monalyn at Jimon sa inanunsyo ni Jimboy. Kapwa nga sila napatutok na may pagkasabi kay Jimboy. Talaga pa? Napunta na po ba natin yon? Hindi pa, anak. First time pa lang natin makakapunta ron. Wow, talaga lang Han? Eh, saan ba yan? Anong lugar? Pasimpleng ngumisi si Jimboy bago sumagot. Siyempre, secret muna sa ngayon. Hayaan yung i-surprise ko kayo. Ay, sabihin mo na kasi Han. Baka naman mamaya hindi pala magandang lugar na yun eh. Lugi kami ng anak mo. Oo nga pa. Huwag kayong madaya. Dapat alam namin kung saan yung lugar eh. Basta. Saka na lang ninyo malalaman kapag nandun na tayo. Pero sinisiguro ko sa inyo na sobrang ganda ron at magugustuhan nyo ang lugar na yun. Malapit ba yan sa beach? Oo, malapit sa beach. Wow! Mukhang maganda ang view. Secluded po ba yung lugar? Oo anak, medyo secluded dahil private property. Basta, magandang maganda talaga ron. Huwag na ninyong subukan hulaan at hindi nyo rin mahuhulaan. Okay, pero ang tanong Han, safe ba naman tayo ron? Oo naman Han, safe tayo ron. Private property yon. Ibig sabihin, tayo lang ang magbabakasyon doon. Baka sa kumpanya ninyo yan, kaya may access tayo ron. Medyo parang gano'n na nga Han. Bakit medyo? Bakit parang ganun? Basahan, surprise ko na nga lang sa inyo soon. Huwag ka nang maraming tanong, no? O sige na, past 10 na pala. Patay na natin ang TV at matulog na tayo. O Jimon, patay mo na yung TV ha. Maaga pa ang pasok natin bukas. At pinatay na nga nila ang TV. Makalipas ang 1 buwan, ay nagulat na lamang si Jimboy sa tawag sa kanya ng manager niyang kaibigan na si Benjamin. Nasa US na pala ito. Tumawag ito para ipaalam ang biglaan at napaagang naging paglipad ng kanilang pamilya sa nasabing bansa. Nagkasakit daw kasi ng maluba ang papa nito roon at isa sa request nito ang agad silang makita. Wala daw itong naging choice kundi ang lumipad na ng maaga. Sorry bro, kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo ng maayos ha. Sorry din kung hindi na kita masasama sa pre-visit mo sa ancestral house namin. Sinabihan ko na lang si Mang Destor na bago naming caretaker tungkol sa pagbisita mo ron. Siya na ang bahalang mag-tour sa inyo. Pwede ka na raw pumunta ron bukas anytime. Ganun ba bro? Pero sige bro, bukas sa bukas din ay pupunta na ako sa ancestral house ninyo para mag-pre-tour. Kailangan makabisado ko yung lugar para naman kapag nandun na ang pamilya ko wala na agahan ng aberya. O sige bro, sasabihan ko si Mang Destor. Ibibigay ko na rin pala sa iyo yung contact number niya at kayo nang bahalang magkomunikasyon sa isa't isa para bukas. Ganun na nga ang nangyari.
Matapos ang tawag ay ipinasa kagad ni Benjamin sa kanya ang numero ni Mang Destor sa text message. Sinave ito ni Jimboy sa kanyang phone book. Kinabukasan nga, madaling araw pa lang ay agad nang bumiyahe si Jimboy papuntang Ilocos Norte. Hindi pa niya natatawagan si Mang Destor kaya hindi pa siya sigurado kung gaano katagal ang biyahe. Pero naihanda na niya ang lahat para sa mga posibleng mga aberyang mangyayari sa kahabaan ng biyahe. Lahat ng kailangang dalhin ay nakaimpake na lahat sa kanyang kotse. Lahat din ng kailangan niyang gawin habang nasa biyahe ay nakalista na sa kanyang mini notebook na nakalagay lang sa may dashboard ng kanyang kotse. Doon niya rin ililista ang lahat ng mapapansin niya sa kanyang ruta papuntang Ilocos para kapag kasama na niya sina Monalyn at Jimboy sa bakasyon ay wala ng problemang susulpot. Siyempre ay hindi rin niya kinalimutang dalhin ang set ng mga susi na ibinigay sa kanya ni Benjamin. Alas 5 na madaling araw nang bumiyahe si Jimboy. Nang makarating siya sa Batac, Ilocos Norte ay mga bandang alas 3 na ng hapon. Bago siya tuluyang makalapag sa Batac ay tinawagan niya si Mang Destor sa kanyang cellphone. Mang Destor, si Jimboy po ito, kaibigan ni Benjamin. Malapit na po ako. Nandito na po ako sa may bandang Ilocos. Papunta na po akong Batac. Saan ko po kayo kakatagpuin? Ayon kay Mang Destor ay sa GV Florida Batac City Terminal daw sila magkikita. Doon daw niya ito susunduin at magtutuloy-tuloy na sila papuntang ancestral house ni na Benjamin na malapit sa isang beach. Nang sa wakas ay makarating si Jimboy sa ancestral house ni na Benjamin ay sobra siyang namangha sa napakagandang tanawin. Talagang sobrang ganda ng ancestral house sa personal. Tapos nakatayo pa ito malapit sa beach na puting-puti ang buhangin at may nakailerang mga puno ng nyog na padahilig ang pagkakatubo. Sa wari ni Jimboy ay nakajackpot siya na makahanap ng ganito kagandang lugar na pagbabakasyonan nila. Hindi na siya makapaghintay na dalhin dito sina Monalyn at Jimon. Nang akayin naman siya ni Mang Destor sa master's bedroom ng ancestral house, ay lalo pa siyang nalula sa sobrang elegante ng looban ng ancestral house na yon. Halos hindi mo na mahahalata ang pagkaantigo nito. Halatang alagang-alaga ito ng bagong caretaker. Napakaluwag din ng master's bedroom at talagang sa ambience nito ay mararamdaman mong lahat ng stress na mayroon ka ay unti-unting mawawala. Matapos maiayos ni Jimboy ang mga dala niyang gamit sa master's bedroom at nang magsawa siya sa nakamamanghang mga bagay na nakikita niya sa loob ng buong bahay na yun, ay nagpasya naman siya sa labas mag-tour. Sa may beach siya nagpunta kung saan ay may pasadyang beach lounge chair at sun umbrella. May beach hammocks din doon sa pagitan ng ilang puno ng nyog. Humilata si Jimboy sa isang lounge at ninamnam ang nakakahalinang tanawin ng beach. Dahil sa napakasarap ng samyo ng hangin doon ay halos antukin si Jimboy. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng kakaibang ungol at kumusyong papunta sa kanyang kinaroroonan. Magdilat ni Jimboy ng kanyang mga mata ay isang matandang lalaki ang nakita niya. Halata sa itsura nito at nahihirapang pagkilos na stroke victim ito. Wala itong kasamang sinuman. May kung anong iminumwestra ang matandang yon kay Jimon habang umuungol na parang may sinasabi na hindi rin niya maintindihan. Kumakaway na pakaliwat kanan ang isang kamay nito habang ang ulo ay marahas na umiiling-iling. Ang isang kamay naman nito ay nakaturo sa direksyon ng ancestral house. Maya-maya'y napansin ni Jimboy ang humahangos na si Mang Destor na patungo sa kanilang direksyon ng kasama niyang matanda. Ay, Munda! Nandito ka na naman visit ka! Di ba't sinabi ko na siya yung huwag kang tutungtong muli dito sa ancestral house? Nagugulo ka na naman ang bisita namin eh! Tiyube! Kung ayaw mong bali-baliin ko yung buto mong uugod-ugod ka! Natakot naman na matandang patpati na rin. Pero bago ito tuluyang lumayo ay tinapunan pa nito ng tila nagbababalang tingin si Jimboy. Sino ba ho ba yun, Mang Destor? Wala yon. Huwag mong pansinin ang matandang yon. Medyo may pagkabaliw na ang isang yon eh.
Matagal nang gugulo yun dito sa tuwing may mga bisita kaming napapabakasyon sa ancestral house ni na Sir Benjamin. Ay, siya nga pala. Pumasok ka na sa ancestral house, iho. Delikado magpaabot dito sa labas ng magdidilim na. Hindi natin alam at baka kampo ng masamang elemento matandang yon. Mahirap na. At saka tamang-tama rin at maghahanda na ako ng panghapunan natin. Medyo naguguluhan man dahil sa biglang pagsulpot ng matanda ay tumalima naman si Jimboy kay Mang Destor. Sumunod siya dito hanggang sa makapasok na sila sa ancestral house. Pagsapit naman ng gabi sa master's bedroom na kinaroroonan niya ay hindi naman agad dalawin ng antok si Jimboy. Nandoon ang paninibago niya sa lugar na kinaroroonan. Maya-maya'y hindi siya mapakaling hindi niya maintindihan. Kaya naman ay naisipan niyang magpahangin sa beranda ng ancestral house. Kakaiba ang lamig ng simoy ng hangin nagmumula sa beach sa may beranda. Tumanaw sa di kalayuan si Jimboy sa may hilera ng mga puno ng nyog. Walang ano-ano'y nanghunot ang kanyang noo nang may mapansing figura ng tao na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng nyog. Tila ba nakatanaw din ito sa kanya? Naningkit ang mga mata ni Jimboy dahil pilit niyang inaaninaw ang itsura ng taong yon kung tao man. At laking gulat niya nang makilala ito. Ito ang matandang itinaboy kanina ni Mang Destor. Hayun na naman, may kung ano na namang isinisenyas ito sa kay Jimboy. Katulad lang din ng una nitong mga isinenyas sa kanya. Hindi makuha ni Jimboy kung ano kaya ang ipinahihiwatig na matandang yon sa kanya. At nang maalala niya ang sinabi ni Mang Destor kanina na baka kampo nito na masasamang elemento, ay natakot siya. Ipinasya niyang pumasok na sa loob at pinilit na lang ang sarili na makatulog. Kinabukasan ay maaga na namang gumising si Jimboy. Madaling araw pa lang, ipinaalam na niya kay Mang Destor kagabi na maaga siyang luluwas para umuwi sa Nueva. Mga 8 hanggang 10 oras kasi ang bubunuin niyang biyahe. Excited na talaga siyang makauwi para maikwento kina Monalyn at Jimon kung gaano kaganda sa ancestral house. Hindi na niya mahintay ang bakasyon sa susunod na buwan. At sumapit na nga ang 2nd buwan. Ang pinakahihintay na bakasyon ng pamilya ni na Jimboy. Madaling araw pa lang ay naghahanda na sila para sa kanilang biyahe papuntang Batac, Ilocos Norte. Habang naghahanda sila'y may 2 bagay na napansin si Monalyn mula sa mga gamit ni na Jimboy at Jimon na nakalapag sa lamesa. Ang unay ang set ng mga susi ni Jimboy. Sa unang tingin ni Monalyn ay para itong umuusok. Teka, bakit may set ng mga susi rito, Jimboy? Sa'yo ba ito? Dadamputin na sana yun ni Monalyn pero naunahan siya ni Jimboy. Set ng mga susi yan. Dun sa ancestral house na pupuntahan natin sa Batac. Ancestral house? Sa isang ancestral house tayo magbabakasyon? Yapan, nako, maganda dun. Eto, tingnan mo. Kinuha ko ng picture yung mga view ng ancestral house na pinuntahan ko nung nakaraang buwan. Dinukot ni Jimboy ang kanyang cellphone at ipinakita mula rito ang tinutukoy niyang picture ng ancestral house. Namangha naman si Monalyn na isa-isa niyang makita ang mga larawan. Si Jimon ay nakatingin na rin. Wow! Ang ganda nga! Parang mansyon na malapit sa White Sand Beach. Parang vacation villa ang dating. Naku, nakaka-excite naman, Han! Grabe pa! Napakaganda ng lugar at parang mansyon. Susulitin ko talaga ang bakasyon natin ngayon. Tamang-tama, may bagong memory card po ako. Paniguradong maraming magagandang views ako mapipicturan. O, di ba? Sabi ko naman sa inyo maganda ron. Talaga mag-i-enjoy ang buo nating pamilya. Ang sumunod namang napansin ni Monalyn ay yung medalyon ni Jimon. Para naman itong bahagyang umiilaw. Nagtataka nga niya itong dinampot. Ito, naman ito. Sa'yo rin ito, Jimboy? Ay nako, hindi sa akin yan, Han. Baka sa anak mo. Agad namang nadako ang tingin ni Jimon sa hawak na ng kanyang ina. Nagulat pa siya nang makita niya ang medalyon na kanina pa niya hinahanap. Naku, paano napunta sa inyo yan, Ma? Kanina ko pa yan hinahanap
Iniabot ni Monalyn kay Jimon ang medalyon. Hala, nakita ko lang ito sa ibabaw ng lamesa eh. Nakalimutan mo siguro dyan mo nilapag. Saka teka, bakit pala parang umiilaw yan kanina bago ko dinampot? Ano po? Umiilaw? Nagtatakang ininspekta ni Jimon ang kanyang medalyon. Pinakiramdaman niya rin ito. Medyo mainit ito sa kanyang palad. Sigurado po kayong medyo umiilaw to kanina, ma? Katabi po ba ito kanina ng set ng kiss ni Papa? Oo, katabi yan kanina ng mga susi ng papa mo. Ang kay papa mo naman kanina, parang umuusok yung mga susi niya. Tumangutango lang si Jimon at pasimple nang tumalikod para ituloy ang ginagawang paghahanda ng kanyang mga gamit. Pero lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang ay malalim siyang napapaisip. Pilit niyang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng biglang pag-ilaw ng kanyang medalyon at pag-usok naman ng set of keys ng kanyang papa. Tapos ay mainit pa ang pakiramdam niya sa kanyang medalyon. Parang gusto niyang mabahala. Pero hindi naman niya maintindihan kung ano ang dapat niyang ikabahala. Ano kaya ang meron sa mga susi ng kanyang papa? Ano kaya ang meron sa ancestral house? Muling napatingin si Jimon sa suot na niyang medalyon. Pagkaraan ay sumagi sa isip niya na mukhang may kakaiba pero interesanteng magaganap sa kanila sa ancestral house. Gusto niyang malaman kung may agimat ba talaga ang ibinigay sa kanyang medalyon nang minsan ay nakausap niyang antingerong manghuhula. At sa wakas ay bumiyay na nga sila papuntang Batac, Ilocos Norte. Habang nasa biyahe ay tahimik lang silang tatlo. Pare-pareho silang may kani-kanyang malalim na iniisip. Si Jimboy ay naiisip niya ang matandang lalaki na 2 beses niyang nakaengkwentro dun sa ancestral house. Hanggang ngayon ay hindi niya lubos maisip kung ano kaya ang kahulugan ng mga senyas nito. Bakit nito itinuturo ang ancestral house at parang inaayawan niya ito? Meron kaya itong hindi magandang karanasan sa ancestral house? Naisip niyang minsan nga ay sisikapin niyang kausapin ang matandang lalaking yon. Babaliwalain na lang niya ang babala ni Mang Destor na baka kampo nito ng masasamang mga elemento sa paligid. Si Monalyn naman, ang iniisip niya ay ang set ng mga susi ni Jimboy at ang medalyon ni Jimon. Naalala niya bigla yung minsang sinabi sa kanya ng mamang manghuhula. Isa raw sa miyembro ng kanyang pamilya ay nakatanggap ng isang bagay na puno ng negatibong enerhiya. Isa rin daw sa miyembro ng kanyang pamilya ang nagtataglay na ng pangontra. Alin kaya sa set ng mga susi ni Jimboy at medalyon ni Jimon ang may sa negatibong enerhiya? Bigla ay bahagyang nanlaki ang mga mata ni Monalyn nang mapagtantong ang medalyon nga pala ni Jimon ay parang katulad ng mga medalyong inilalako ng kausap niya na manghuhulang antingero. Ngayon ay natitiyak niyang ang medalyon ni Jimon ang tinutukoy ng mama na mabisang pangontra at proteksyon laban sa masasamang mga elemento. Ibig sabihin din nito ay ang set ng mga susi ni Jimboy ang bagay na nagtataglay ng negatibong enerhiya. Muling nanlaki ang mga mata ni Monalyn nang may mapagtanto na naman siya. Ang set ng mga susi ni Jimboy ay para sa ancestral house na pupuntahan nila. Ibig sabihin ay may kung anong nasa likod ng ancestral house na yon. Teka pala sandali, Jimboy. Sigurado ka bang tutuloy tayo sa ancestral house? Nagtatakang binalingan naman ni Jimboy si Monalyn. Kanina'y excited pa ito na makarating na sila roon. Pero ngayon ay parang biglang nagdududa. Oo naman, Han. Tuloy na tuloy tayo ron. Bakit ba parang biglang nagdududa ka sa pupuntahan natin? Ano bang meron? Bigla namang natigilan si Monalyn. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya kay Jimboy ang minsang sinabi sa kanya ng mamang antingero na manghuhula o hindi na lang. Natatakot siyang magtalo na naman sila dahil baka isipin ni Jimboy na mas nagpapaniwala pa siya sa manghuhula. Wala naman. Naisip ko lang na ano kaya kung sa ibang lugar na lang tayo pumunta? Naisip ko na lang na ano kaya kung sa ibang lugar na lang tayo sa Batac tumuloy? Marami rin naman yatang ibang magagandang beaches doon eh. Ay naku, Han.
Mas maganda ron sa ancestral house. Napuntahan ko na nga minsan, hindi ba? Tsaka, libreng-libre lang tayo ron. Kung sa ibang lugar pa tayo pupunta magagastusan pa tayo ng malala. Tsaka, private yun, Han. Kaya nakasisiguro kung mas ligtas tayo ron kesa kung sa ibang lugar pa tayo pupunta. Hindi man kampante sa sagot ni Jimboy ay nanahimik na lang si Mona Lynn. Siguro ay doon na lang siya sa medalyon ni Jimon hahawak ng kaligtasan nila kung sakali. Si Jimon naman ay naaalala rin niya ang tagpo nung makausap niya ang mamang antingero na manghuhula rin. Naalala niyang minsan ay nabanggit nitong mapapaharap daw sila sa isang malagim na senaryo. Anong malagim na senaryo naman kaya ang naghihintay sa kanila? Natatakot na kinakabahan siya siyempre. Pero hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit parang excited naman siyang malaman kung paano gumagana ang anting-anting na taglay ng medalyong ibinigay sa kanya ng mama. Matapos ang kani-kanilang mga iniisip ay nakarating pa rin naman sila sa ancestral house sa Batak. Dumating sila roon ng eksakto mag-aalas 3 ng hapon. Sinalubong sila ni Mang Distor na ang kakaibang sayang nadarama ay halatang halata sa bakas ng kanyang mukha. Ligayang pagdating sa pamilyang Euros dito sa Deles Ancestral House. Angat ko na magkaroon kayo ng hindi malilimutang karanasan dito. Sina Mona Lynn at Jemon ay halos nalimutan na ang kani-kanilang mga pangamba nang mabistahan nila ang kabuuan ng ancestral house at ang paligid nito. Halos lumawa ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Wow! Totoo nga, sobrang ganda rito. Ang ganda ng bahay. Ang ganda rin ng puting beach. Parang sa postcard. Oo nga, Ma. Hindi ako makapaniwala makakapunta tayo sa ganitong lugar. Pakiramdam ko, nasa Europe tayo eh. Ay nako, may enjoy nyo talaga rito, Ma'am at mga sir. Ay siya nga pala, halina po kayo sa loob. Ako na bahalang magpasok ng mga dala ninyo. Sir Jimboy, alam niyo na po kung saan ang master's bedroom. May set of keys na rin naman po kayo, di ba? Pwede ho din yung galugarin ng buong ancestral house. Pagsapit ng gabi, dito na nagsimula ang lahat ng di inaasahan ng pamilya ni Jimboy. Una ay napansin ni Jimboy na maingat na isinasara lahat ni Mang Distor ang mga pinto at mga bintana ng ancestral house. Mang Distor, bakit po isinasara niyong maigi yung mga bintana at pintuan? For security purpose lang ho. Alam mo naman sa panahon natin ngayon, maraming mga masasamang manloloob. Isa pa yung mamang nakainkwentro mo noong nakaraang buwan. Hindi natin alam, baka kampo nyo ng masasamang elemento. Nako, mahirap na. Ganun po ba? Pati ba yung mga bintana sa master's bedroom ilalak nyo? Oo, iho. Maya-maya lang ilalak ko na rin yon. Tatapusin ko lang ang lahat ng bintana rito. Bago pa man pumunta sa master's bedroom si Mang Distor, ay inunahan na ni Jimboy na samantalahin ang pagkakataon na dumungaw sa huling pagkakataon sa may beranda. Inaasahan niyang muli niyang matatanaw mula roon ang matandang lalaki sa ilalim ng puno ng nyog sa may beach. At hindi nga nagkamali si Jimboy. Tatanaw niya ulit sa dating pwesto nito ang matandang lalaking parang may kapansanan. May isinisenyas uli ito. Ngunit sa pagkakataong ito'y medyo iba na. Itinuturo siya, pagkatapos ay sesenyas ng paggilit ng leeg. Kasunod nito'y ang paulit-ulit na senyas na kamay na nakaturo pa ibaba at isa pang kamay na kumakaway ng pakaliwat kanan. Maya-maya pa'y dumating na si Mang Distor sa master's bedroom kung saan sila naroroon para ilak ang mga bintana. Ala, bakit ilalak niya ang mga bintana, Han? Ipinaliwanag ni Jimboy kay Mona Lynn kung bakit. Pero parang hindi naman kumbinsido si Mona Lynn. Nang makaalis nga ang caretaker ay kinwestiyon ni Mona Lynn si Jimboy. Bakit naman ganun, Han? Parang iba ang kutob ko sa paglalak ng caretaker sa mga bintana Para namang pati front door at back door inilak? Hindi kaagad naisip yun ni Jimboy kaya naman ay naalarma siya. Dali-dali siyang lumabas ng master's bedroom para habulin si Mang Distor sakaling hindi pa nakakalabas.
Ngunit nasuyod na niyang lahat ang buong ancestral house ay walang mang distorsyang naabutan. Sinet ni Jimboy ang front door pati na ang back door ng ancestral house. Pero napamura na lang siya ng matuklasan na nakalak nga ang mga ito at mukhang may lock din sa labas ng pinto. Dismayadong binalikan ni Jimboy sina Monalyn at Jimon sa master's bedroom. Ano Han, naabutan mo si Mang Distor? Wala eh. Nakalabas na siya, Han. At tama ka. Nilak niya ang front door at back door. Halos lahat ng bintana nakalak mula sa loob. Naalarma na roon si Monalyn. Ano? Masama ang kutob ko rito, Han. Akala ko ba ay safe tayo rito? Relax ka lang, Han. Baka sadyang ganito kaigpit ang caretaker dito. Baka bukas din ay bubuksan din niyang lahat ng mga pintuan at bintana rito. Teka, tatawagan ko pala si Mang Distor sa cellphone niya. Mabuti nang matanong natin siya. Ngunit biglang hindi makontak ni Jimboy ang number ni Mang Distor. Ilang ulit siyang sumubok na matawagan ito pero paulit-ulit na out of coverage area. Natutulalang nagkatinginan na lamang sina Jimboy at Monalyn sa maaring kahulugan nun. Muling nagdial si Jimboy pero sa pagkakataong ito ay number naman ng kaibigan niyang si Benjamin ang sinubukan niyang tawagan. Hindi naman problema sa kanyang international call dahil may sapat namang load na pang international call ang cellphone niya. Nabuhayan ng loob si Jimboy nang magring ang tawag sa kabilang linya. Pero ang nakapagtataka lang ay parang may naririnig din siyang mahinang ring sa tabi-tabi. Nagtatakang nagkatinginan silang nakikiramdam sa paligid. Parang may naririnig ako nagri-ring, Han. Parang nagbubuhat sa ilalim. Itinuro pa ni Monalyn ng makintab na sahig kung saan sila nakatapak. Nagtataka namang napatingin sa sahig si Jimboy pati na si Jimon. Dahan-dahan silang lumuhod at sinubukang pakinggan kung may nagri-ring nga ba sa ilalim ng sahig. Ngunit maya-maya'y bigla namang natapos ang tawag. Tiningnan ni Jimboy ang screen ng kanyang cellphone. Nireject ang kanyang tawag. Sinubukan niya ulit kontakin ang number ni Benjamin ngunit sa kasamaang palad ay naging out of coverage area na rin ito. Bakit po kaya may nagri-ring sa ilalim? May basement po yata itong ancestral house na ito, pa. Saka teka, Han. Di ba nasa US si Benjamin? Paano may nagri-ring sa ilalim? Biglang naguluhan si Jimboy sa mga nangyayari. Iniisip niya ang lahat ng bagay tungkol kay Benjamin pero hindi niya mapagtagpi-tagpi. Ano ang meron sa ancestral house na kinaroroonan nila? Habang nag-iisip si Jimboy, maya-maya pa'y napakapa si Jimon sa suot niyang medalyon. Naramdaman kasi niyang bigla na para itong bumigat. Inilabas niya ito sa suot niyang t-shirt at ganun na lang ang pagtataka niya nang mapansin niyang medyo umiilaw ito. Ma, pa, tingnan niyo suot ko medalyon, oh. Medyo umiilaw. Hala, oo nga anak. Ganyan-ganyan din yan nung una kong makita dun sa bahay. Hindi kaya may ibig sabihin yan, anak? Teka, saan mo ba nakuha yan, nak? Ikinuwento ni Jimon kung paano siya nagkaroon ng medalyong yon. Binanggit niya at inilarawan na matandang antingero na manghuhula na nagbigay sa kanya noon. Hala, parang yun din ang matandang nakausap ko, anak. Si Monalyn naman ang nagkwento ng tungkol sa naging inkwentro niya sa matandang antingero na manghuhula. Sinamantala niya rin ang pagkakataon para sabihin na ang patungkol sa sinabi ng mamang yon na mapapaharap sila sa mababangis na mga nilalang. Halos katugma lang ito ng sinabi naman ni Jimon na mapapaharap sila sa isang malagim na senaryo. Sa kanyang mga narinig ay parang hindi naman makapaniwala si Jimboy. Hindi siya kumbinsido. Mababangis na mga nilalang? Kayo naman pala ang dahilan kung bakit ganito ngayon ang sitwasyon natin eh. Nagpapaniwala kasi kayo sa mga hula-hula na yan eh. Dapat, hindi kayo nakinig sa matandang yon. Nakinig kasi kayo kaya heto, nangyayari mga hula niya. Maya-maya'y galit na binalingan ni Jimboy ang suot na kwintas ni Jimon na nooy bahagya pa ring umiilaw. Ngunit sa aktong hahabultin pa lang sana ni Jimboy ang medalyon ni Jimon, nang walang ano-ano'y nakarinig sila ng sunod-sunod na parang mga atungal sa ilalim ng sahig.
Kasunod nito ay sunod-sunod na mga kaluskos at pagkaskas ng parang matigas o matalim na bagay. Nanlaki ang mga matang nagkatinginan silang tatlo. Lahat sila ay nakatitig sa sahig. Malahan, ano mga tunog na yun sa ilalim? Ano ang gagawin natin? Sumenya si Jimboy na magdaan-daan sila sa pagkilos. Biglang pinagpawisan sila ng malapot dahil sa kanilang sitwasyon. Kailangan natin lumabas ng silid na ito. Dahan-dahan lang tayo. Saan naman tayo pupunta? Diyos ko, nakakatakot naman to. Baka mamaya lang ay masira ang sahig tapos biglang may lalabas na mabangis na nilalang. Diyos ko! Shh! Doon na lang siguro tayo sa may kusina. May mga kutsilyo doon. Magagamit natin panlaban at proteksyon kung kinakailangan. Jimon anak, pagitaan natin ang mama mo. Ikaw ang mauna papunta sa kusina at ako naman ang panghuli at poprotekta sa likuran ninyo. Ganun nga ang ginawa nila. Habang papalapit sila sa pinto para makalabas, ay saring unti-unting paglakas ng mga ungol at mga pagkaluskos sa ilalim ng sahig. Bigla rin nilang naramdamang parang umuuga na rin ang sahig. Nang sa wakas ay makalabas na rin sa master's bedroom si Jimboy, ay bigla naman siyang napatid ng kung anong bagay sa may pintuan. Kaya naman ay pakalabog siyang natumba padapa. Nang tingnan nila kung ano ang bagay na pumatid sa kanya, ay ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata nila nang unti-unting may parte ng sahig na may pintuan ang unti-unting bumubukas. Halos maistatwa sila sa kanilang kinaroroonan nang mula sa lumitaw na butas ay nagsimulang may lumabas na isang sumisingasing na nilalang na napakabangis at lubang nakakatakot ang itsura. Isa itong uri ng aswang. Kahit ganoon ang itsura ng nilalang ay nakilala pa rin naman ito ni Jimboy dahil sa ilang features nito, pati ang suot nitong kahit warak-warak na. Benjamin? Biglang dinamba ng aswang ang mga paa ni Jimboy at tinangka siyang hilahin. Mabilis namang rumisponde si na Monalyn at Jimon. Pinagtulungan nilang hilahin si Jimboy. Ngunit nahirapan sila dahil sadyang malakas ang aswang. Dahil wala ng ibang maisip na paraan si Jimon at napapansin niyang umiilaw pa rin ang suot niyang medalyon, naisip niyang hawakan ito at iamba sa aswang. Bunga nito'y biglang parang nasilaw ang aswang sa inilalabas na puwersa ng medalyon. Umaatungal na napatakip ito ng mga mata dahilan para mabitiwan nito ang mga paa ni Jimboy. Mabilis na hinatak palayo ni Monalyn si Jimboy. Kapwa sila hinihingal sa takot. Ma! Lumayo na kayo, dali! Pumunta na kayo sa kusina! Pero paano ka anak? Baka bigla kang tambay ng aswang na yan. Ako na bahala rito, ma! Poprotektahan ako ng medalyon ko. Sige na! Pumunta na kayo sa kusina at kumuha kayo ng magagamit nating sandata! Maya-maya'y lalong bumangis ang atungal ng aswang, kahit patuloy pa rin itong nasisilaw sa medalyon ni Jimon. At nang mapansin ni na Jimon, Jimboy at Monalyn na may iba pang mga aswang na nagsisimulang maglabasan sa butas sa sahig, ay talagang nataranta sila. Takbo na, ma! Pa! Dali! Sabay-sabay na malakas na umatungal at sumingasing ang mga aswang na naglalabasan sa butas ng sahig. Halatang nanggigigil na ang mga ito na manglapa ng tao. Lamang ay nasisilaw ang mga ito sa hawak na medalyon ni Jimon. Kapag kuwan ay biglang naramdaman ni Jimon na parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Kaya pala'y nagsisimulang dahan-dahang umabante mga aswang. Pakiramdam niya'y pilit lang na kinakaya ng puwersa ng kanyang medalyon ang puwersa ng mga ito. Nang makarating sina Monalyn at Jimboy sa kusina ay agad silang kumuha ng mga kutsilyo doon. Hindi pa nakontento'y naghanap pa ng palakol si Jimboy at may nahanap naman siya. Si Monalyn naman ay nakakita pa ng fire extinguisher. Nanginginig man sa takot at kaba ay nagkasundo silang respondihan si Jimon. Ngunit bago pa man sila humakbang ay bigla silang nakarinig ng parang pumupukpok sa pader sa may bandang likuran. Sa may bandang likuran mismo nila. Nanlaki ang mga matang nagkatinginan sina Monalyn at Jimboy. Nang lingunin ni na Jimboy ang pader sa kanilang likuran, ay nanlaki ang kanilang mga mata nang mapansing unti-unting nagkakakrak ang pader na hugis bilog na kakasyang isang tao.
Diyos ko po, mukhang may mga aswang din sa labas, Jimboy. Papasukin nila tayo. Kumanda ka, Monalyn. Iamba mo na yung fire extinguisher. Ako naman itong palakol. Habang nakahanda sila sa pader ng kusina, hindi nila napapansin ay nasa likuran na rin pala nila si Jimon. Patuloy siyang itunutulak ng puwersa ng mga aswang na tuluyan na ngang nakalabas lahat mula sa butas ng sahig sa master's bedroom. Ganun na lang ang pagkagulat ni na Monalyn at Jimboy nang bigla nilang marinig ang sabay-sabay na namang pag-atungal at pagsingasing ng mga aswang sa kanilang likuran. Jimboy, nandito na pala mga aswang. Makukorner na tayo. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang ganyan, Han. Relax ka lang. Malalampasan din natin to. Focus ka lang sa fire extinguisher mo. Dahil sa narinig niyang reaksyon ng kanyang mga magulang ay nagpanik na rin si Jimon. Ma, ano nang gagawin natin? Pakiramdam ko malapit nang bumigay ang puwersa ng hawak kong medalyon. Nanginginig na rin ang mga kamay ko, Ma! Pa! Walang ano-ano, sa wakas ay bumigay na ang pabilog na bitak ng pader na inaabangan ni na Jimboy. Iniambanan nila ang mga hawak nilang sandata na anumang sandali ay ihahataw na lang nila kapag may lumabas ng kung anuman mula sa pabilog na bitak. At may lumitaw nga sa bilog na bitak. Ang matandang minsan ay nakaengkwentro ni Jimboy sa beach. Tarantang pagaganahin na sana ni Monalyn ang hawak niyang fire extinguisher pero alerto naman siyang pinigilan ni Jimboy. Huwag, Monalyn. Tanda ko pa ang matandang yan. Tila nagmamadaling sumenya-senya sa matandang yon kina Jimboy. Inuudyokan silang lumabas agad sa pabilog na bitak na ito na siya pala ang may kagagawan. May hawak itong kung anong ginagamit nito sa pagtibag sa simentadong pader. Jimboy, sigurado ka bang hindi siya aswang? Medyo natigilan si Jimboy dahil bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya minsan ni Mang Destor. Pero base naman sa nakikita niyang ginagawa nito ngayon ay malabong totoo ang sinasabi ni Mang Destor. Kaya naman ay mariin siyang umiling-iling bilang tugon kay Monalyn. Hindi, Han. Hindi siya aswang. Kita mo naman, tinutulungan pa niya tayo makatakas. Sa puntong ito ngayon lang napagtanto ni Jimboy ang kahulugan ng mga senya sa kanya dati na matandang lalaki. Kung sana pala ay inintindi niya ang mga babala pala nito, sana'y hindi sila umabot sa ganito. Si Monalyn naman ay duda pa rin dahil sa itsura ng matandang lalaki sa labas ng pabilog na bitak sa pader. Pero nang muli niyang marinig ang nagngangalit ang mga atungal at singasing ng mga aswang sa kanilang likuran at ang payak ng pagtawag sa kanila ni Jimon, ay napilitan na rin siyang sumunod sa inutos sa kanila ng matandang lalaki. Ikahan, paano pala si Jimon? Baka malapa na siya ng mga aswang. Sandaling nilingon ni Jimboy si Jimon. Tansya niya'y nasa mga 1.5 di pa na lang ang layo nito sa kanila. Nang ang mga aswang naman ng balingan niya'y halos lumuwa ang mga mata niya nang mapagtantong sobrang katakot-takot pala ang itsura ng mga ito. Nang walang ano-ano'y biglang matumba paupo sa sahig si Jimon ay nataranta na si Jimboy. Dali na, Monalyn. Lumabas ka na sa butas ng pader. Ako nang bahala kay Jimon. Lilingon pa muna sana si Monalyn para malaman kung ano na ang lagay ni Jimon, pero alertong itinulak na siya palabas ni Jimboy para hindi na niya makita pa. Sumunod ay walang sabi-sabing tinakbo ni Jimboy si Jimon para tulungan itong makabangon habang iniaamba pa rin ito ang hawak na medalyon. Ngunit dahil sa pagkataranta ni Jimboy ay nadalos naman siya sa sahig nang eksakto makatayo na si Jimon. Kamalas-malasan pa na siya naman ang matumba ay natabig pa niya ang kamay ni Jimon na nakahawak sa medalyon nito. Bunga nito'y tumilapon palayo ang medalyon. Sa nangyaring yo'y biglang nawala ang pagkasilaw ng mga aswang. Kaya naman ay dumagundong ang nagwawala nilang atungal at walang sabi-sabing agad dinaluhong sina Jimboy at Jimon. Ngunit bago pa man ito nangyari ay may pumasok sa bilog na bitak sa pader ng kusina. Ang matandang antingero na manghuhula nang minsang nakausap ni na Jimon at Monalyn. Marami itong suot ng mga medalyon. Mabilis na rumisponde ang mamang antingero. Agad nitong inuumang sa mga aswang ang pinakamalakas nitong medalyon kung kaya ganun na lang ang pagkastilaw muli ng mga ito. Nagmistula silang mga kuhol na biglang nagsitahimik sa pag-atungal at nagsipag-atras.
ni hindi man lang nasaling ng nagtutulisan at nagtatalasan nila mga kuko ang mga balat ng takot na sina Jimboy at Jimon. Binigyan din ng mga medalyon ng mamang antingero sina Jimboy at Jimon. Si Jimon ay takang-taka kung paanong nangyaring nandun din ang mamang antingero. Bakit nandito po kayo? Paano po kayo nakipunta rito? Saka ko na ipapaliwanag ang lahat, iho. Sa ngayon ay tutukan muna natin ang kakaibang mga aswang na mga ito. Tumango-tango naman si Jimon, pero hindi may tago sa mukha niya ang parehong pagkamangha at tuwa na nandun ang mamang antingero. Si Jimboy naman ay medyo natulala sa presensya ng mamang antingero, lalo na nang mapansin niya ang suot nitong maraming mga medalyon. Ano na po palang gagawin natin? Paano po natin tatalunin ang mababangis at mapapangit na mga aswang na ito? Pagmadali kayo ng itay mo, iho. Lumabas na kayo sa bitak na pader. Sa labas ay may mga inihanda kaming mga galon ng gasolina. Kunin niyo mga yon at dalhin niyo rito sa akin. Bilis! Mabilis namang tumalima ang mag-ama. Agad nilang kinuha ang mga galon ng gasolina at dinala pabalik sa mamang antingero. Ngayon, buusan ninyo sila ng gasolina. Nang marinig ng mga aswang ang utos ng mamang antingero, ay tinangka nilang magsibalik sa pinanggalingan nilang butas sa sahig sa master's bedroom. Pero dahil sa lakas ng puwersa ng medalyon ng mamang antingero, ay biglang hirap silang kumilos. Kaya naman ay walang kahirap-hirap silang nasa buyan ng gasolina ni na Jimboy at Jimon. Ngayon naman ay buusan nyo ng gasolina ang buong bahay. Pagkatapos ay lalabas na tayo sa butas sa pader sa ginawa namin na matanda kanina. At ganoon ang ginawa ni na Jimboy at Jimon. Binuhusan nila ang buong ancestral house. Pati ang butas sa sahig sa master's bedroom ay binuhusan din nila. Matapos ang lahat, ay lumabas na nga sila sa butas sa pader sa kusina. Sa labas naman ay nabuhusan na rin pala ng gasolina ni na Monalyn at ng matandang lalaki ang palibot ng ancestral house. Ngayon ay katapusan na ng malihim at tusong mga aswang na mga yan. Naglabas ang mamang antingero ng posporo. Inilabas din niya ang dala niyang sulo na kinuha niya mula sa isang tabi at sinindihan nito. Inihagis niya ang may sinding sulo sa loob ng ancestral house mula sa butas na pader ng kusina. Agad-agad ay narinig nila ang malakas na pagsagro ng apoy sa loob kasabay ng nakakabaliw na pag-atungal ng mga aswang. Lumayo naman kayo ngayon sa ancestral house at ang palibot naman nito ang sindihan natin ng apoy. At lumayo nga sila. Doon sila pumaroon sa hiwalay na quarter ng caretaker na si Mang Destor. Doon ay natagpuan nilang wala itong malay pagkat hinataw pati una ng mamang antingero sa ulo para walang maging sagabal sa kanilang plano. Matapos masilaban ng mamang antingero ang palibot ng ancestral house, ay mabilis itong tumakbo palayo at tinungo ang quarter ng caretaker kung saan naroroon ang pamilya ni Jimboy at ang matandang lalaki. Sa quarter na yon, ikinuwento ang lahat ng mamang antingero kung paano siya napadpad doon. Palihim pala niyang minamanmanan noon ng pamilya ni na Jimboy, buhat nang maramdaman niyang mapapaharap sila sa matinding panghanib sa kamay ng mababangis na mga nilalang. Palihim siyang pumuslit at nagtago sa likod ng compartment ng kotse ni Jimboy nung una itong magtungo sa ancestral house. Nakausap rin niya noon ng matandang lalaki na napag-alaman niyang dati palang caretaker ng ancestral house. Na-stroke ito nang masaksihan na may mga aswang palang nagkukuta sa tagong basement ng ancestral house. At walang nakaligtas sa sinundan nilang mga bakasyonista na isa ring pamilya. Ito rin ang noong paunti-unting tumitibag sa pader sa may kusina para sa balak sana nitong pagsunog sa basement. Palihim ulit na pumuslit sa compartment sa likod ng kotse ni Jimboy ang mamang antingero nang bumiyahe na sila buong pamilya. Nang makarating sila sa ancestral house ay pinuntahan daw agad niya ang bahay ng matandang na stroke para sa plano nilang pagliligtas sa pamilya ni na Jimboy at ang tuluyang pagpuksa sa lahi ng mga aswang na yon na ginagamit ang ancestral house para sa pambibiktima. Ang mamang antingero rin ang bali tumapos sa tinitibag na pader ng mamang na-stroke. Iba na rin talaga ang mga aswang sa panahon natin ngayon. Palihim na sila kung mambiktima.
Kaya sa susunod huwag na huwag yung basta pagkakatiwalaan na pinapakitang kabaitan sa inyo ng mga tao, ha? Kung sa tingin ninyo kaduda-duda ang pinakikita nilang kabaitan, posibleng sila ay hindi talaga tao, kundi mapagkunwaring mga aswang. Matapos ang pagkukwentuhan ng mamang antingero ay muling nagkamalay si Mang Destor. Ngunit ang makita nitong nilalamon na ng apoy ang buong ancestral house ay ito naman ang inatake sa puso. Wakas,